Hello everyone at magandang araw sa inyong lahat. So ngayon sa video na to ay pag-usapan natin yung mga recent na dividend declarations ng mga stock na maganda magbigay ng dividend. So papakita ko sa inyo yung mga kade-declare lang ng kanilang mga cash dividends for the first week of February. So itong mga dividend stocks na to ay nag-declare din sila last year 2025. So in-expect talaga natin na magde-declare din talaga itong mga stocks na to for year 2026 sa first week ng February. So kung gusto nyo tumingin ng mga cash dividend declarations, doon lang tayo pupunta sa Edge website ng PSE or PSE Edge. Andito yung mga recent declarations, no? So, ayan, unahin natin tong si Globe. So ito yung pinakaunang nag-declare. So ayan, nag-declare si Globe noong February 4. So ang kanyang dineclare na dividends ay 25 per common share. So yung tinitingnan lang natin dito is kung nag-grow ba yung dividend na dinedeclare nila. So sa kaso ni Globe, kung i-compare natin sa last year, February, that's 25 din, no? So walang growth kung i-compare natin sa same period last year. So parehas lang na 25. So we expect na si Globe ay magbibigay pa din ng 100 pesos per share annually. So ang current trading price ni Globe ay 1,705. So if you want to invest sa Globe, ang expected na dividend yield natin kay Globe is 100 pesos dividend per share divided by 1,705. That's 5.86% na yield on cost. So kung may tax yan, that's 5.28% na yield on cost. So if you want na makasabay sa dividend, make sure to own the stock before February 16, 2026. And yung payment date ay sa March 5, 2026. So next naman ay si RCR. So since si RCR ay meron tayong hawak na shares, yan, meron tayong 6,000 shares ng RCR. So i-check natin to. So nag-declare naman si RCR kahapon, which is February 5. Yan. Yung dineclare naman niya ay 0.1112 per share. So last year, nung same period, that's 0.1010. So kung i-compute natin yung growth compared to same period last year, 0.1112 minus 0.1010 divide 0.1010. So nag-increase yung kanyang dividend kung ikukumpara natin sa same period last year ng 10.10%. So, ito yung gusto nating ito yung gusto natin sa isang dividend stock na nag-i-increase siya annually or kahit hindi annually, basta mataas yung increase niya. So, for RCR 10.10 increase, no? So, compute natin yung aking dividend income kay RCR. So, 6,000 shares times 0.1112. Yan yung ating gross dividend income. Yung net natin ay 648 or 600 pesos and 48 centavos. So, yan yung pinakauna nating dividend income for year 2026. Kaya we expect to receive that. So, kung gusto nyong makita kung kailan i-expect na ma-receive natin, that's March 2. So, wala tayong dividend income for January and February. Kaya zero yung ating dividend income dito. Pero for RCR, meron na tayong 600.48 for March. So, yan yung pinakauna nating dividend income sa ating portfolio. So, since nandito siya sa aking regular account at wala sa Pera Plus, may tax yan na 10%. Kaya 600.48 yung magiging income natin kay RCR. So, kung i-compute natin yung trailing 12 months, that's 0.1112 plus 0.1060 plus 0.1049 plus 0.1047. Yan yung annual dividend rate niya. Divide mo sa current trading price na 7.51 or 7.53. So yan na lang gamitin natin, that's 7.53. So yun yung gross dividend yield. That's 5.67. So kung net, that's 5.10% na dividend yield. So kung gusto nyo ding makasabay sa dividend ni RCR, make sure to own this stock before February 19, 2026 and babayaran kayo sa
March 2, 2026. And for our last na declaration, so nag-declare lang siya ngayon, which is February 6. That's San Miguel Food and Beverage Inc. So yan yung declaration niya, February 6, 2026. So yan, kung ikukumpara natin sa same period, February 2025, same lang yung dineclare niya, which is 0.50 pesos per share. So yung kanyang trailing 12 month, that's 0.50 plus dalawa, so 5 na 0.50 plus 0.55, yan yung kanyang 0.50 times 5 plus 0.55, ito yung kanyang trailing 12 month na dividend rate, 3.05. Kung i-compare natin or check natin yung kanyang current market price, that's 53.60. Divide natin ng 53.60. Yung inyong magiging dividend yield ay 5.69. So, kung net dividend yield, that's 5.12. So, yan. Same sila kay RCR yung ex-dividend date, which is February 19, 2026. At yung payment date naman niya ay March 6, 2026. So, parehas sila, si Globe, si RCR, at si San Miguel Food and Beverage na nasa around 5% plus yung mga yields nila, no? And parehas din sila na mga quarterly na nagde-declare ng dividend. So, kung gusto niyo ng mga stocks na nagbibigay quarterly and matataas yung yield, so pwede niyo i-review yung kanilang mga financials, at kung magustuhan niyo yung kanilang numbers dun sa galaw ng kanilang net income and yung financials nila, so maaari kayong bumili ng mga stocks na to para makareceive din kayo ng dividend income quarterly. So yan na muna yung update natin for this video. See you on the next one.